Malayo sa ingay ng impeachment court, sinisikap ni Attorney Vitaliano Aguirre ang maging isang karaniwang padre de pamilya. Malayo na ang narating ni Attorney Aguirre mula sa Mulanay sa Quezon kung saan siya lumaki. Hindi natatapos sa labas ang trabaho ni Attorney Vitaliano Aguirre. Gumawa rin siya ng maliit na opisina sa kanyang bahay para kahit may kailangang tapusing trabaho, may pagkakataon siyang makasama ang kanyang pamilya. Bilang asawa, he's a very responsible man, good provider, at saka masipag. Malayo sa ingay ng impeachment trial sa Senado at sa sari-saring kasong hinahawakan niya bilang isang abogado, Dito misis ko nga pala. binisita namin siya sa kanyang tahanan sa Parañaque. Sa 37 taong pagsasama nilang mag-asawa, kontento raw si Attorney Aguirre sa kanyang buhay-pamilya. Medyo malungkot na kami ako ngayon. Gawa ng yung dalawang anak ko, nasa Amerika na. Tapos yung isang anak kong nandito sa Pilipinas, ang abogado, is may kanya ng pamilya. Ang panganay niyang anak na si Aris at bunsong anak na si Archie ay naging occupational therapist na ngayon nasa New Jersey at Seattle na. How about you, Lisa? What are you doing? You're busy again with that iPhone? Okay, you talk to Lola and Lolo. But is that right? That's right. Malayo man ang mga anak niya, halos araw-araw, kinukumusta pa rin nilang mag-asawa ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng Skype. Yes, I remember that. Stole your show, scene stealer. Sa aming panayam sa dalawang anak ni Aguirre sa pamamagitan ng Skype, nadiskubre namin na hindi na nagulat sina Aris at Archie sa ginawang pagtatakip ng kanilang ama ng tenga habang nagsasalita si Senador Miriam Defensor Santiago sa impeachment trial. Actually, hindi ako nagulat. Kasi everyday na nanonood ako talaga ng impeachment. So nakikita ko na yung actuation ni Miriam and I was like thinking, hindi magiging maganda yung mangyayari. Talagang lalaban ng daddy ko dahil nakita ko ng daddy ko sa korte everyday. Sumasama ako sa kanya during the Visconti case. So I know how my dad kung paano lumaban pagdating sa kung ano yung tama. I was very proud. So talagang 100% support ako dun sa ginawa niya kasi wala naman ako nakikitang mali. So then after ng mga naglabasan na yung mga iba't ibang reactions ng mga tao, iba't ibang mga articles. So nakikita mo na ang daming nag-support sa kanyang ginawa. Sabi ko sa kanila, pag ikay tama, then you stand for it. Stand pat when you are on the right. Pati ang mga apo ni Attorney Aguirre, suportado ang kanilang lolo. Sa katunayan, nagprint pa sila ng t-shirts na may imahe ng kanilang lolo na nakatakip ang tenga. Ito yung munti kong garden. Mga bonsai yan to. Kaya naman ang pangungulila sa mga apo't anak niya, ibinuhos na lamang niya sa pag-aalaga sa kanyang mga tanim na bonsai. Ang koleksyon niya ng mga bonsai, umabot na sa 4 na po. Ito pag bumili ka nito siguro mga 50,000. Meron ako isang nyug. Noon pa man, hilig na ni Aguirre ang mga halaman. Kasi nga, probinsyano tayo, mahilig tayo sa plants. Metikuloso si Attorney pagdating sa kanyang mga bonsai. Mag-fertilize ka, magdidilig ka twice a day, at least twice a day. Mag-alaga ng bonsai, tsaka kahit ordinary garden lang. Isinali na niya ang paborito niyang bonsai sa isang kompetisyon. Bagaman hindi nanalo, umaasa siya ngayong darating na Mayo, ang kaniyang pambato papalari na sa World Bonsai Competition. Sinali ko na ito sa kwan, kaya lang ang number one criterion kasi pag nag-contest ka ng bonsai, yung age. Ito bata pa ito pero maganda na.
Nagkaroon din kami ng pagkakataon na bisitahin ang tahanan ni Attorney Aguirre sa bayan ng Mulanay, Quezon. So sir, after 7 hours, Yes. dito na tayo sa hometown mo. Lapit lang. Okay. Sanay na kayo sir talaga, no? Sa Oo, biyahe. kasi at least once a month dito ako. Minsan twice, minsan thrice pa nga eh. Panganay sa siyam na magkakapatid, sa bayan ng Mulanay sa Quezon, ipinanganak at lumaki si Attorney Aguirre. Nilibot niya ako sa lugar na kinalakihan niya. Kahit na iba na ang bahay na nakatayo sa lugar kung saan dating nakalagak ang kanilang tahanan, malugod pa rin niyang ikinwento sa amin ang kaniyang nakaraan. Dito ka mismo pinanganak, tama? Dito ako pinanganak. Ang panganay sa siyam na magkakapatid. Dito rin yung 8 kong kapatid na bunso pinanganak sa pagitan ng Hilot. 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 Sir, itong nasa likuran natin, ito yung dito talaga kayo nakatira? Dito kami nakatira. Yung pasada ay na bago na. Oo. At kasi ang pag-aari lang namin yung bahay ng parents ko. Yung lupa ay pag-aari ng iba. Lahat ng alaala ng kabataan mo nandito sa lugar na to? Nandito. At nandyan, tabi ng dagat yan. Diyan kami naglalaro sa tabi ng dagat. Kwento pa ni Aguirre, nagkakilala raw sila ng kanyang asawa sa Mulanay nang minsang magbakasyon si Marissa sa kanilang probinsya. Bit-bit ang gitara at kasama ng kanyang kaibigan, hinarana nila ang ngayoy si Ginang Aguirre. Pero hindi raw sa haranan nabighani ang ginang. Intelihenteng tao, kumbaga pagkausap mo siya, may mga sense yung pinag-uusapan ninyo. Marami ka natututunan sa kanya sa lahat ng bagay. Siyempre, when it comes sa mga argument ninyong dalawa, mga diskusyon ninyo, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo sa kanya. I'm reserved in my in my feelings, but my wife knows that I love her very much. 28 taong gulang pa lang si Attorney Aguirre nang pakasalan niya ang kanyang asawa na si Marissa. Espesyal daw ang araw na yon dahil araw din ito ng kanyang kapanganakan. Siguro nagtitipid ako nun. Kaya isang ko na lang, isang date na lang ang kumisan nga nag-iinakit sa akin. Palaging birthday na sineselebrate mo, hindi yung wedding anniversary natin. Pareho na ako, sabay naman yun. Can you say you're 100% faithful sa inyong wife? From the 1%? 100%? What I was sir? Off the record. No comment. No comment. Okay. I would give the benefit of the doubt that because of what happened, both of us learned the lesson.